So, nandito na po tayo ngayon, mga kapatid, sa the last part of chapter 1 ng 2 Peter. At ito ang topic natin. How sure are we of what we believe? Nako, importante po ang topic nito. Marami tayong pinaniwalaan, pero how sure are we? Ano ba tiyak tayo na ang ating pinaniwalaan ay talagang totoo? Kasi po, it is between life and death ang pinaniwalaan natin. Halimbawa, ang tungkol sa katiyakan sa pagpasok sa langit. Ha? Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero ang tanong is, tunay ba yun? Ganun yun, di ba? Tunay ba yan salita ng Diyos? Oh. So, ganun ang aspeto ng tatalakayin po natin. Yun nga, tungkol sa katiyakan ng kaligtasan, ang sabi ng salita ng Panginoon, he who believes on the Son has everlasting life. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. But he who believes not the Son shall not see God, or shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makasusumpong ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananahan sa kanya. So, kung tayo po ay nagtiwala diyan sa ipinangako, at ang ipinangako naman ay hindi naman pala totoo, nako, grabe po yan mga kapatid. Ha? Kaya nga po, we'll try to see how sure are we of what we believe. Gusto talaga nating malaman na itong pinaniwalaan natin ay talagang totoo, tiyak at sigurado. Another one, halimbawa, naniwala tayo, nagtiwala tayo, na darating ang Panginoong Jesucristo. As prophesied in the Scripture, we know that Christ is coming. As to the time, we just don't know when. Subalit, as to the event, surely He will come. Talagang darating ang Panginoon. Ang basis natin na sigurado tayo ay ang salita ng Diyos. So ngayon, ang tanong, how sure are we na ang salita ng Diyos na pinaniwalaan natin tungkol sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo ay totoo nga? Ganun po. And mga kapatid, ina-anticipate na po ito ni Apostol Pedro na darating ang ganung mga katanungan, darating ang ganung mga tinatawag sa Bible scoffers, and then pinaunahan na po niya na sulatan ang mga mananampalataya, and siyempre kasama po tayo doon. Okay po? So basahin po natin ang sabi ng salita ng Panginoon, starting sa verse 12. Sabi po dito, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. So, grabe itong passion dito ni Apostol Pedro. Sabi na, for this reason, I will not be negligent. Hindi ako magpapabaya na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay nito. Bagamat alam ko na alam ninyo yan, and are established in the present truth. So, makita po ninyo mga kapatid, na mayroon ng pinapaabot si Apostol Pedro dito, kung kaya sa kadahilanan na yon, sabi niya, hindi ko magpapabaya na ipaalaala ko ito sa inyo. Nung unang topic natin, when we discussed the book of 1 Peter, binigyan natin yun ng pamagat, the book of reminders. Kasi ilang beses na binanggit ni Apostol Pedro yung pagpapaalala. At ito na nga ang isa. And then sabi ng verse 13 and 14, yes, I think it is right, as long as I am in this tent, meaning itong kanyang katawan, to stir up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. So nandiyan na naman po ang salitang reminding you, paalaala. Dahil sabi na malapit na ako mamatay, pinaalam ito sa akin ng Panginoon, at bago ako mamatay, gusto kong ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito. And then verse 15, moreover, I will be careful to ensure
that you always have a reminder of these things after my decease. Grabe ito mga kapatid, ha? Ah, parang eksakto sa ating kapanahunan ngayon. I will explain. Sabi niya, moreover, may pasubra pa siya. I will be careful to ensure. Gusto kong matiyak talaga na sigurado kayo. Grabe po ito, no? That you always have a reminder. Mayroon sigurado kayong paalala ng mga bagay nito kung ako'y wala na. So, ano kaya ang pinapaabot ni Apostol Pedro? Alam kaya niya na ang kanyang mga sinulat ay mare-record? At na-record nga, di ba? Upang mapaalalahanan po tayo. Parang katulad ng sitwasyon natin ngayon. Ang mga preaching na ito, mga kapatid, kung bakit talagang nagsumikap tayo sa biyaya ng Panginoon na sa himpapawid po ito sa pamamagitan ng Facebook at sa pamamagitan ng YouTube dahil kung sakaling dumating na ang Panginoon, mag-rapture na at kunin na tayo ng mga mananampalataya, may maiiwan pa rin diyan sa internet, diyan sa YouTube, diyan sa Facebook, may maiiwan pa rin na pwedeng magbigay ng paalaala sa mga taong maiiwan dito. Kasi may mga taong maiiwan dito. Pagdating ng Panginoon, yung mga taong hindi tunay na mananampalataya ay maiiwan po dito. So, ganun, mayroon pa silang pag-asa na baka naman maghanap sila, napakinggan ko yan noon kay Pastor Alamer, napakinggan ko yan kay Rudy Alamer, pero nag-view lang ako ng ilang minuto, maya-maya, ayaw ko na, iba naman ang hinanap ko, entertainment. At baka gamitin pa rin ng Panginoon ang ganung pagkakataon. Okay? So, yun, napakaganda. So, let's move on. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. For He received from God the Father honor and glory when such a voice came to Him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And we heard this voice which came from heaven when we were with Him on the holy mountain. So dito, ikinukwento po niya ang aktwal na nangyari na nakita nila ng kanilang dalawang mata at napakinggan nila ng kanilang mga tainga. So nakita nila itong preview ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, the preview of His glory. Para bagang kung sa mga pelikula, anong tawag dito? Trailer. Nakita nila ito. At sabi ng Apostol Pedro, witness kami na talagang ito ang tungkol sa pagdating ng Panginoon, nakita namin ang preview niyan, ang trailer. Okay? At napakinggan namin, kasama namin siya doon. Now, and so we have the prophetic word confirmed. Ano itong tinutukoy na prophetic word? Ang mga nasulat na sa panahon ni Apostol Pedro. At yun nga, sabi ko sa inyo, the last book ito na naisulat. So, nasulat na ang Matthew, nasulat ng 2 Timothy, and of course, above all, nasulat ng Old Testament. At kahit na sa Old Testament, may mga prophecies tungkol sa pagdating ng Panginoon. O sabi ng Apostol Pedro, we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, tulungan tayo ng Panginoon, pagbulay-bulayan po natin ito. We start with the situation of the readers. We ought to know that. So, alam naman natin, ang 1 Peter, si Apostol Pedro ay sinusulatan yung mga tao na nakaka-experience ng labis-labis na pagtuligsa. They are suffering persecutions. So, ang situation ng mga readers, mga kapatid, they were experiencing persecutions for their faith in God. Ngayon, tinitiis nila yon
napupuspos sila ng kagalakan kahit na talagang grabe na kahirapan dahil mayroon silang tinatanaw na blessed hope. Ha? Mayroon silang pag-asa na tinitingnan na darating balang araw. Ngayon, kung ang mga scoffers, ang mga false prophets, ay ma-influensya sila ng mga pagtuturo na kesyo walang ganon na pagdating ng Panginoong Jesucristo, then what will happen to their sufferings for Christ? Di ba ba? So itong situation. And then of course, they were surrounded with false prophets in scoffers. Chapter 2 and chapter 3, si Apostol Pedro nag-discuss po dyan. Tomorrow, by the grace of the Lord, chapter 2 na po tayo. And we'll be discussing the false prophets, the false teachers, and of course, sabi ko nga sa inyo nung pauna pa, dahil nasa presenting panahon tayo, we have to name names upang makaiwas po ang iba. Okay? So, Peter's passionate concern. Ito ang passionate concern niya. Na paulit-ulit sinasabi niya ang reminder. Sabi niya, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. Pag inulit-ulit ang isang salita, mga kapatid, ang ibig sabihin napakahalaga niyaon at ipinapakita doon ang intensity ng importance. At ito si Apostol Pedro, dahil nga alam niya na mahalaga itong reminders niya, several times inulit po niya dito. At ang reminders na ito ay tungkol sa katotohanan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yes, I think it is right as long as I am in this tent to stir you up by reminding you. Nandiyan na naman po yon. Knowing that shortly I must put off my tent just as our Lord Jesus Christ showed me. And then pagdating mo sa verse 15, moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. Very, very important po ito mga kapatid na reminder niya. Ang reminder is tungkol sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo. The reason for His passion, the false prophets and the scoffers were attacking the blessed hope of the believers. Ano yung blessed hope? The blessed hope na itong ating dinaraanan ngayon, unang iyak lang ito, pero nasa atin ang huling halakhak. We are suffering, but this is but for a moment. It cannot be compared to the glory that we will have when Christ returns. So, yun ang itinuro sa kanila, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ang mga false prophets at itong mga scoffers, mga kapatid, itong nagtutuya sa kanila. Malalaman natin yung pagdating natin sa chapter 3. Nagtutuya sila. Saan naman yung sinasabi niyo yung pagbalik ng Panginoon? Hanggang ngayon, wala man naman. Niloloko lang kayo mga preachers ninyo. Ganun yan, mga kapatid. The scoffers. Hindi lang na ayaw silang maniwala, kinukutya nila ang mga naniniwala sa salita ng Diyos. And so, para makaiwas sila dito, umay panlaban sila dito sa mga scoffing, sa mga maling pagpapahayag ng salita ng Diyos o ng mga propesiya, then Apostle Peter ay sinisiguro niya na mapaalalahanan itong mga kapatiran at kasama na po tayo upang lalong maging matatag tayo sa ating pag-asa na darating ang Panginoon at kukunin tayo. Itong ating lupang katawan ay papalitan ng katawang hindi na mamamatay, hindi na magkakasala, hindi na magkakasakit, and we will be forever with the Lord. And you know mga kapatid, this is the blessed hope. If Christ coming is not true, then there will be no resurrection, etc. Di ba? Parang katulad ng argument ni Apostol Pedro doon sa 1 Corinthians chapter 15. Kung mayroon kayo ng pagkakataon, basahin po ninyo yon. Dahil mayroong mga false prophet din doon na nagsasabi, walang resurrection, walang pagkabuhay na mag-uli. Wala. Huwag kayong umasa dyan sa mga nagtuturo sa inyo. Walang pagkabuhay na mag-uli. Ang buhay dito lang sa libutan.
Eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Ganun ang mga pakutya sa kanila. And yet, the Apostle Paul, in 1 Corinthians chapter 15, ay talagang pinatunayan po niya that there is that resurrection. First, ang approach niya doon, of course, the resurrection of Christ. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, na siyang pundasyon din ng ating pagkabuhay na mag-uli, ay talagang beyond any reasonable doubt. Talagang totoo. Grabe kung papag-aralan ninyo yun, ha? Isang example doon, sabi na nakita nila ang pagkabuhay na maguli, meaning nakita nila na buhay na maguli ang Panginoon ng about 500 men at one time. At one time. At ang karamihan sa kanila ay buhay pa noon. At pwedeng interviewin ng kung sinong taong nagdududa na sabihan, oh, totoo ba yung nakita mo? Oh, and you know, mga kapatid, kung hindi nga totoo, itong mga pinaniwalaan natin na itinuturo ng salita ng Diyos, sayang lang ang lahat. Ganon din ang sinabi ni Apostol Pablo. If in this life we have hope in Christ only, then we are of all men most miserable. Oo nga, dahil naghirap tayo. Nagtiis tayo. Pagkatapos, wala naman palang pag-asa. Wala naman palang second life. Wala naman palang resurrection. Di ba? But you know, mga kapatid, there is resurrection. And the Apostle Paul was trying to tell them about the resurrection, and the Apostle Peter is trying to tell them about the coming of the Lord. There is that certainty of the coming of the Lord. Okay? Kung kailan, hindi lang po natin alam. Itong panahon natin, medyo malapit na talaga. Sana nga dumating ng Panginoon. So, ito ang presentation of evidence. Kung mayroong mga pagpapaduda, dapat mayroong presentation of evidence. And so the Apostle Peter, in reminding them, sabi niya, i-present ko sa inyong ebidensya. Ito ang ebidensya of the coming of the Lord. Okay? Primero, personal experience. Sabi na dito, we are witnesses. So they were eyewitnesses of the preview of Christ's second coming. Nakita nila ng kanilang mga mata. Sino yon na sila? Apostol Pedro, Apostol Juan, at saka si James. James, John, and Peter. Itong tatlo, parang inner circle ng Panginoon. Umakyat sila doon sa Mount of Transfiguration, and then doon nakita nila ang preview, the trailer of Christ coming. At ito ipinapahayag ni Apostol Pedro dito. Ngayon, sabi niya dito, for we did not follow cunningly devised fables. Itong salitang fables, yung mga myth baga, yung hindi naman totoo, mga alamat na wala namang katotohanan, katulad ng Greek mythology, for example, yung si Zeus, yung si Athenas, yung si Aphrodite, sa ibang version naman yun, at yung mga gods and goddesses doon sa Mount Olympus, yon. Those are alamats, meaning hindi totoo, mga kathang isip lang. Pero sabi ni Pedro, hindi kami sumunod doon. We did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. Nang ipinaalam namin ito sa inyo, ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang kapangyarihan, hindi kami gumamit ng kung anong mga alamat-alamat. Bakit? We were eyewitnesses of His Majesty. Personal na nakita namin ito. Ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kaningningan. Ano na mga kapatid, sa tinatawag court evidence or evidence in the court, in the mouth of 2 or 3 witnesses, establish ng truth. Di ba? Beyond any reasonable doubt, sa criminal law, beyond any reasonable doubt, mayroong nakakita talaga. At least 2. Ito sila 3 eh. Di ba? Peter, James, and John. Nakakita sila. And then, of course, sabi pa niya dito sa verse 17, for he received
from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kinukwento niya dito, si Jesus Christ nandoon silang tatlo, and then napakinggan ang tinig ng Ama. At anong sabi ng Ama? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. At sabi niya sa verse 18, and we heard this voice. So, hindi lang na nakita nila, napakinggan nila ang boses. And we heard this voice which came from heaven, the voice of the Father, when we were with Him. Kasama nila ang Panginoong Jesucristo on the holy mountain. So mga kapatid, personal experience po itong ebidensya, una sa lahat. Personal na ebidensya. And of course, ang personal experience, sabihin natin subjective. Hindi pa po ito objective. Subjective. Kasi maaari naman ang iba magsabi, ako may experience din. Nakita ko rin ang Panginoon. Ganon. Ha? Yet, mga kapatid, when the experience is common to millions who were changed because of their faith on the Lord Jesus Christ, then that is very convincing. Ang common o ang isahang eksperyensya, ibang-ibang lahi, parehas na nampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi naman sila nagkita-kita, pero parehas nagkaroon ng pagbabago. Dati, adulterous person, nasisiyahan sa kanyang kasalanan diyan sa pagpalit-palit ng asawa. Subalit, nakarinig ng Ebanghelyo, naniwala doon na mayroon talagang tunay na Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli. Nang siya'y manampalataya, nagtaka siya, nagbago ang kanyang buhay. Ayaw na niya na maging adulterous. Hindi naman siya pinagbawalan, hindi naman siya tinakot, nagkaroon ng pagbabago. And here is another man, maybe a man from another country, another continent, say from Africa. He was a drunkard, an all-out drunkard, an all-out gambler. And you know, he heard the gospel of the Lord Jesus Christ. He learned that this Christ loves him. And that's the reason that he died on the cross, was buried, and rose again from the dead. At ang African man ito, he trusted the Lord Jesus Christ. And there was also a great change. You can count by the millions na ganun ang experience sa mga kapatid. At sinasabi nila, personal experience nila, nang magtiwala sila sa Panginoon, ay talagang ito ang nangyari. Nagkaroon ng pagbabago. Mula sa puso, palabas. From the inside out. Millions of people yan. So anong magiging conclusion mo dyan? Talagang totoo. Meron talagang tunay na Kristo. Meron talagang tunay na Ebanghelyo. Totoo talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. If any man be in Christ is a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. And you know, bagamat ang personal experience, mga kapatid, ay masasabi nating subjective. However, when it is common to millions, ang experience na yan, because of their faith on Christ, then I tell you, you cannot deny that. You cannot deny that. Iba naman itong nagsasabi ng mga personal experience nila na sila lang ang nakakita. Nakita daw nila ang Panginoon. Kinakausap daw sila ng Panginoon at nagsasabi, mayroon talagang langit. Maniwala ka, mayroong langit. At mayroon talagang impyerno. Hindi na kailangan ng ganun, mga kapatid. Hindi na kailangan magpakita ang Panginoon para sabihin pa rin sa kanila, mayroon talagang langit. Ang Biblia mismo, nagpapatotoo, mayroon talaga. Mayroon talaga ng impyerno. Pero ito, ginagamit kong minsan, pampatakot sa tao.
At sa halip na ang gamitin ng scripture, yung kanyang pangitain. Baka naman yung pangitain niya kulang lang sa tulog, mga kapatid. Kaya meron siyang panaginip na gano'n, kulang sa tulog o kaya kulang sa ligo, gano'n. Pero yun mga kapatid, hindi ito dream. This is not a dream. Eyewitness po sila. Nakita nga po nila. At hindi lang isa, 3 po ito sila. Hindi naman na si Pedro lang nakakita, tapos si Juan at si Santiago, sabi na, hindi naman namin nakita. Hindi. Nakita nila. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, bagamat ito personal experience nga at subjective nga, hindi objective, yet it is overwhelmingly acceptable. Okay? In the court of evidence, in the mouth of 2 or 3 witnesses, the truth shall be established. Now, ito pa sa atin naman ito ngayon. Tingnan natin gawin natin parang relevant sa atin. Example ito, who can explain the change that had happened to these people? Gamitin natin itong mga taong ito na talagang alam ko na alam naman ninyo ito na mga tao ito na dati mga all out sa kasalanan. Halimbawa, si Eddie Mesa. Si Eddie Mesa, rockstar ito ng Pilipinas. Elvis Presley of the Philippines. Siya mismo nakausap ko. Naka-preach siya dito sa church natin sa Sorsogon City. And then, naging classmate ko siya for a while. Kasi hindi naman siya nagtuloy-tuloy talaga. Subjects lang ang kinuha niya doon sa seminary, sa Don Baptist Seminary. Naging classmate ko siya doon. At nagkausap kami. At ang kanyang kwento, dati siya ay taong naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng satisfaction na hindi niya alam kung ano yun na hinahanap niya. Akala daw niya kung maging matagumpay siya sa kanyang career bilang professional singer, then nandoon ang satisfaction. At nagsumikap nga siya hanggang sumikat nga po siya. Subalit ang kanyang sinabi, promise word mismo, nang nasa tugatog na ako ng tagumpay, lalong naging hungkag ang aking buhay. At doon, nagpasimula siya maghanap ng babae siya. Iniwan niya ang kanyang misis, si Rosemary Hill. At marami siyang, sabi na, kung nagpapalit ako ng babae sa aking buhay, para ako nagpapalit ng damit. Gwapito. Talagang mistiso. Tapos, magaling ang boses, mapang-akit ang boses, mapera. Kaya nga nagpalit-palit siya. Pero sabi niya, the more I indulge in it, lalong naging hungkag at naging hungkag ang buhay ko. Hanggang gusto na niyang magpakamatay. Ilang beses siyang gusto magpakamatay. Salamat, mayroong, if I remember right, a certain Tony na nag-witness sa kanya patungkol sa Ebanghelyo. Patungkol sa tapos na pagbayad ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ng ating mga kasalanan. At doon, naunawaan niya na ang hinahanap pala ng kanyang puso ay walang iba ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung ano ngayon si Eddie Mesa? Evangelist na po siya ngayon. Iniwan niya nag-divorce na yung misis niya sa Amerika, umuwi siya sa Pilipinas, at hinanap niya ang kanyang mga anak upang dalhin sa Panginoon. At muli siya lang nagpakasal ni Rosemary Hill. So ngayon, explain mo ito. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit ganyan? Mga kapatid, that's a proof. Again, that's a proof of personal experience. And then, of course, si Senator Manny Pacquiao. Pakinggan na lang ninyo ang patutuo ni Senator Manny Pacquiao. Mga kapatid, ng babae din siya dati. Di ba? Lasing, gasugarol. Pero nang makilala ang Panginoong Jesucristo, iniwan niya ang relihiyon at ang pagkikipagrelasyon sa Panginoon ang nasumpungan niya. Ano nangyari? Nagbago ang kanyang buhay. Kaya nga sabi ko, tingnan mo ang taong ito. Grabe ito. Pinasikat siya ng Panginoon pero very humble. Pinayaman siya ng Panginoon pero very generous. And then, hindi pa doon. Hindi siya takot doon sa Senado na banggitin ang mga bersikulo. Di ba? Sabi ko, grabe ito Hindi siya takot. Talagang binabanggit na mga verses tungkol sa capital punishment. So that was Manny Pacquiao. That is Manny Pacquiao.
At ito si Dr. Hayden Ko. Kilala niyo ito? Dr. Hayden Ko, yung nagkaroon ng skandal at muntik nang nagpakamatay din ito, muntik nang mamatay eh. 'Di ba? Oo. Subalit ito po ay nakakilala rin sa Panginoon. At ngayon, ginagamit siya ng Panginoon na bago ang kanyang buhay. Wala na yung mga pagka-playboy. Ha? Grabe mga kapatid. Ito si Rabi Zacarias. Kinuha na ng Panginoon si Dr. Rabi Zacarias nung last month lang, kinuha na siya. Isa sa mga pinapakinggan ko ng mga preaching. Pakinggan po ninyo. Talagang ito magaling. Magaling because pinagaling ng Panginoon. At ito si Rabi, at the age of 17, nagpakamatay sana ito. Nung nasa ospital na siya, may nagbisita sa kanya, pinahayag sa kanyang ebanghelyo. At alam niyo kung bakit siya nagpakamatay? Kasi discouraged siya masyado, kasi doon pala sa bansa nila sa India, pag medyo mahina ka sa klase, ay medyo wala kang pag-asa sa pamilya ninyo. And so he was so discouraged, he tried to commit suicide, but then on his deathbed, nakita niya o pinuntahan siya ng isang evangelist at in-share sa kanya yung ebanghelyo. Naligtas si Rabi Zacarias at ginamit siya ng Panginoon overwhelmingly. Mga kapatid, anong explanation mo dyan? Millions po yan, mga kapatid. Millions. Hudson Taylor na dating doctor of medicine. Iniwan niya ang pagiging doktor. Iniwan niya ang profession, ang pera niya sa London. Nag-missionary siya sa China. Naghirap siya sa China. Adoniram Judson, mga kapatid, naghirap din sa Burma. Grabe yun. Paano mo i-explain yun? Yung sina Jim Elliot at ang kanyang kasamahan na gusto niya mabigyan ng pagkakataon yung mga Indians, Indians. Kasi gusto nang bombahin ng Amerika. Lumapit itong tatlo, mga matatalino itong tatlo. Ito si Jim Elliot at ang kanyang mga classmates. Sabi nga, pupuntahan namin doon. We will share the gospel. Pinatay siya doon si Jim Elliot at ang kanyang mga kasama. So mga kapatid, how will you explain that? Mga taong iwanan nilang kanilang profesyon, iwanan nilang kanilang pamilya para mag-share ng ebanghelyo. And they are doing it not because of money. They are doing it because of their love for Christ and their love for these people. How will you explain that? Mga kapatid, that's a miracle wrought of God through His Word. Kaya nga po, overwhelming po ang ebidensya. Now, we come to the second point. Peter's presentation of evidence. Ang primero, ano yun? Personal experience. Ito na ngayon ay scriptural evidence. Scriptural, objective na ito. Kanina, subjective. Ito naman, objective. Scripture. Meaning, ipinasulat. So, kung mayroon kang argumento para sabihin mo mali ito, ay i-disprove mo. Di ba ganun yan? Kasi sulat yan eh. Did you disprove it? Pero there was no disproving of it, but rather confirming the things that were written even by personal experience. So, their personal experience or experiences were confirmed by the Scriptures. Confirmed by the Scriptures. Patotoo na talagang ang salita ng Panginoon ay totoo kasi yung sinabi doon ay nangyari din sa kanila. Di ba? Okay. Tingnan natin ito. Christ will surely come, sabi ng Scripture. Nakita ni Apostol Pedro, nakita ni John at nakita ni James, the preview of His coming. Experience nila yon. So, the Scripture said Christ will come, then ang experience nila nag-confirm, or rather nag-confirm doon sa Scriptures na talagang tama. Darating ang Panginoon. Christ will surely come. So mga kapatid, mga kaibigan, there is no doubt about the presentation of evidence. Overwhelmingly, the evidence are presented. And so we have the prophetic word confirmed. Ang tinutukoy dito na prophetic word, mga kapatid, ay yung nasulat na sa Old Testament and then, of course, sa New Testament,
na marahil nabasa na nga ni Apostol Pedro dahil nga sa later part ng chapter 3 ng 2 Peter, kinu-quote niya si Pablo eh. So, ang mga writings ni Paul ay nabasa ni Apostol Pedro. Okay? And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place. Oh, ito na nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, the blessed hope. It is like a light shining in a dark place. Di ba? Ang sanlibutan ito, we are living in this, dark world. Dark world because of sin. There is a lot of confusion. Marami pang ang mga fake news. Kung minsan may mga mananampalataya na forward lang ng forward, basahin na muna ninyo. Diba? Ako hindi basta nag-forward. You know why? We have to know first the source of it. Kung tunay nga. Okay. So, we have this prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place. Itong mga sinabi o hinula sa salita ng Panginoon para itong liwanag. Ngayon, nasa kadiliman tayo. Ang ibig sabihin, masalimuot ang buhay, lalo na because of this COVID-19. There is a lot of apprehension sa mga tao tungkol sa darating. Ano kayang mangyari? But one thing is very, very sure. Kung tunay ka na mananampalataya, you have a blessed hope. Christ is coming. And when Christ comes, mga kapatid, all sorrows will be gone. Diba? All sorrows will be gone. No more tears, no more pain. Itong mga tinitiis natin, kung mayroon man, for a moment lang ito. Maliit lang ito. Kunti lang ito. Kaya nga sabi ni James, sa chapter 5, Santiago, sabi niya, be patient, dearly beloved. Be patient. Huwag tayong mawalan ng pasensya. Be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord draws near. Di ba? So it is like a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Pagdating ng Panginoon, it's just like the morning star rising in our hearts, giving us the joy and the gladness. So mga kapatid, patotoo na talagang ang Panginoon ay darating? Yes, the scripture said. Okay. Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. Bawal na interpret on your own opinion ang salita ng Panginoon. Because the Bible can interpret itself. Diba? Ang sinabi doon sa isang dako ay pinatutunayan ng iba. Mamaya, may examine po tayo. That no prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo at the outset, the foundation of our faith and practice is the Word of God. Diba? Hindi yung mga dogmas, papal bulls, hindi yung mga traditions, hindi yung mga Book of Mormons, hindi yung si Pasugo. Hindi yan. The Word of God, the Bible, the inerrant, infallible Word of God. Ito po ang batayan ng ating pananampalataya at practice. And this is inerrant. Hindi po magkakamali. Now, examine natin itong sinabi sa Lumang Tipan. Zechariah 14:1. Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in your midst. Then, pagpatuloy na lang ninyo, diretso ako verse 4. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives. So, ito ba ay figurative? Hindi po. Hindi po ito figurative. Bakit? Minimension ang lugar, Mount of Olives. Mayroon ba ng Mount of Olives ngayon? Yes. So, his feet, the feet of Christ will stand on the Mount of Olives. So, darating talaga siya. Darating talaga siya. Literally, physically, with that glorified body, of course, darating siya. At tatayo nga siya doon sa Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east
And the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Ito mangyayari pagdating ng tinatawag na Great Tribulation. Darating ang Panginoon at makikidigma siya sa mga bansa. Na-discuss po natin ito nung linggo ng umaga, na kung saan ang kaharian ni Satanas that can be shaken, all things that can be shaken will be shaken by the Lord. The only thing that will not be shaken is the kingdom of God. Yun. And that's why, because we are receiving that kingdom, we should not be impatient. We should not be shaken. Sa kung ano bang mga pag-alarma ng sanlibutan. We have the blessed hope. Christ is coming. Literally, physically, He will reign on earth. And we will reign with Him. Kung tunay tayo na mananampalataya na matapat na naglilingkod sa Panginoon kahit na sa gitna ng kahirapan. And then of course, ito na po, pangtapos, some prophesied o some prophecies fulfilled literally. At least, dagdag po ito natin. Una, ang tungkol sa the place of Christ's birth. Nang isilang po ang Panginoong Jesucristo, 500 years before pa, inihula na kung saan siya na lugar ipapanganak. Okay? Ito ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem, Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Sino ito na from of old, from everlasting? Diyos na nagkatawang tao. Sino po ito? Walang iba ang Panginoong Jesucristo. At saan daw siya isisilang? Sabi ni Micah, 500 years before pa ipinanganak ang Panginoon, sabi doon sa Bethlehem. Kung pag-aralan niyo mga kapatid, parang imposible ito ma-fulfill. You know why? Si Mary at si Joseph ay hindi po taga Bethlehem, hindi sila taga Judah. They were living in Galilee, sa Nazareth. That's another province. Okay? Pero alam niyo, pagbasa niyo sa Luke chapter 2, nagkaroon ng decree doon si Augustus Caesar na lahat ng mga tao, kung saan sila ang lahi nila, saan ang tribo nila, magpalista sila doon. Ito si Joseph at si Mary dahil nasa linya sila ni David. So, pumunta sila doon sa Judah. Pagdating nila doon, pasok sila sa Bethlehem, a small city in Bethlehem, doon ipinanganak si Jesus Christ. Grabe. Anong sabihin nyo? Coincidence? No, it's not. It's literally fulfilling of the promise or the prophecy of the Lord. Grabe mga kapatid. Eksakto po yan. Literal po yan. Maliban pa dyan, marami pang mga bagay pero ito concerning His death. Concerning His death. Number 1, sold for 30 pieces of silver. Okay, assignment na lang po ninyo. Basahin nyo sa Zechariah chapter 11 verse 12. Ang fulfillment niyan, Matthew 26, 14 to 15. Ipinagbili nga si Jesus Christ ng 30 pieces of silver ni Judas. Di ba? Eksakto pa rin. Si Zechariah, naghula ito almost 500 years ago rin. Bago dumating ang Panginoon. Okay, so ito pa. Patotoo na ang salita ng Diyos ay talagang salita ng Diyos na hindi kailanman magkakamali. Smitten and spit upon. Ito ang isinabi naman ni Propeta Isaiah, verse 6. I gave my back to those who strike me, and my cheeks to those who pluck out the bird. I did not cover my face from humiliation and spitting. Isaiah wrote it, but it was not him. Hindi po siya ito ang tinutukoy dito. He was talking about Christ, personifying the Lord Jesus Christ. At ano daw ang sabi dito? I did not cover my face from humiliation and spitting. Niluraan po ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Grabe po yun. Kung pagbulay-bulayan mo yun, that He is the great God, the glorious Son of God na sinasamba ng mga angeles doon. Pagpunta niya sa libutang ito, ang taong mga, I don't know kung nagsipilyon sila,
may toothpaste na noon, niluluraan ang kanyang mukha. The magnificent face of the Lord Jesus Christ that they should have adored. Sa halip, niluraan po nila. And I tell you, we are also guilty of that. Until now, you are not accepting Christ as your Lord and Savior. Kung patuloy na nire-reject ng puso mo ang Panginoong Jesucristo, parang niluluraan mo pa rin ang kanyang mukha ngayon. But the point that I'm trying to drive at is, mga kapatid, ang inihula po doon, literally nangyari. Matthew 27:30, and they spat on him and took the reed and began to beat him on the head. Eksakto po yan. Literally nangyari po yan, mga kapatid. So ano masasabi mo? Ang salita ng Diyos ay totoo. Okay? Sigurado talaga ang pinaniniwalaan natin. Bakit? Ang pinaniniwalaan natin nandiyan sa salita ng Diyos. Kung ito ay salita ko lang, huwag kayong maniwala. Kung ito ay salita ng kung sinong leader ng reliyon, huwag kayong maniwala. Siguruhin natin na ang ating pananampalataya at ang ating practice ay naaayon sa salita ng Diyos. Hands and feet pierced. Ito po. Sa prophecy, Psalms 22:16, for dogs have surrounded me, a band of evildoers has encompassed me, they pierced my hands and my feet. Mga kapatid, sa mga Hudyo, lalo na kay David sa Psalms, nang isulat niya ito, hindi niya ito may paliwanag din. Ang kaparusahan noon ng mga Hudyo, pag nagkakasala, the civil law nila is palalabasin ka sa syudad, tapos babatuhin ka ng bato hanggang ikaw ay mamatay. It's not about crucifixion. It's about stoning to death. Dumating lang po itong crucifixion sa panahon ng pagsakop ng Roman Empire. At doon inintroduce itong crucifixion. And yet, sinabi na ni David, mga 700 years ago pa, sinabi na ni David, they pierced my hands and my feet, speaking of the Lord Jesus Christ. Pagdating mo sa Luke 23:33, and when they came to the place called the skull, there they crucified him. At anong ginawa sa kanya? Pinako ang kanyang mga paa, pinako ang kanyang mga kamay. Eksakto lang ng sinasabi ng salita ng Diyos. So, anong tinutukoy natin dito, mga kapatid? How sure are we of what we believe? 101%. We are sure. Kaya nga, I tell you, mga kapatid, nothing to worry about. Kung alam mo mga pangako ng Panginoon, nothing to be alarmed tungkol sa mga nangyayari ngayon. Trust the Lord. Trust the Lord. Trust His promise. Kung magkaroon man ng kagutom, sabi naman doon sa, I think it's in the book of Psalms, I will keep you alive in the time of famine. Di ba? Kasi sigurado, may mga nagugutom na ngayon dahil nga dito sa COVID-19. May mga nagugutom na, mga naghihirap na. Salamat, karamihan sa atin, may nakakain pa rin, di ba? Oh, praise the Lord. Oh. Sabi ko nga sa misis ko, yung mga nasa bundok, yung mga nasa bukid, medyo walang problema yon. Dati naman silang walang mga trabaho na sinisildohan sila. Magtanim lang sila, makakain sila. Ang problema, yung dating may mga trabaho, umaasa sa kanilang sweldo, katulad doon sa Maynila. Ngayon, nawalan ng trabaho. Nagsara ang negosyo, nagsara ang pabrika, wala silang kita. Magugutom nga sila. Pero mga kapatid, sabihin ko po ito sa inyo, kung tunay tayo na mananampalataya, huwag tayong matakot, huwag tayong ma-alarm sa mga bagay nito. God will see us through. Okay? God will see us through. So, si Brother Nanding, nag-chat sa akin ng last night. Nasabi niya ang kanilang sweldo ay hati na lang. Kaya ang tithes niya kalahati na rin. Sabi niya hati na lang kasi ang pinapasweldo sa kanila. Ang sabi ko sa kanya, take courage lang, brother. Part ito ng trials natin.
promise naman ng Panginoon, He will see us through. That's right. Okay? Huwag tayong matakot mga kapatid. Sabihin ko po sa inyo, buhay ang ating Diyos at ang kanyang mga salita ay hindi kailanman magkakamali. Ang kanyang pangako ay hindi kailanman mapapako. Sigurado ito totoo at makatotohanan.